Naranasan mo na bang humingi ng reimbursement sa opisina nyo para sa halagang sabihin nating ₱500? Yung tipong pamasahe mo lang papunta sa meeting, di ba? Oo, eksakto. O kaya, pinambili mo ng ballpen at bond paper kasi naubusan yung department nyo. Tapos, hinian ka ng HR at ng accounting ng sandamakmak na resibo. Kailangan pa ng liquidation report, tapos ipapapirma pa sa 2 o 3 manager. Tapos, aabutin pa ng ilang linggo bago mo makuha yung pera. Nakaka-stress na minsan nakakahiya pa, di ba? Ngayon, paano kung malaman mo na may mga opisyal sa gobyerno na kayang gumastos ng milyon-milyon? O, billion pa nga. O nga, bilyon-bilyong piso. Gamit lang yung isang pirasong papel na may sarili nilang pirma. Kumbaga, walang resibo, walang proof of delivery, salita at pirma lang nila, lusot na. Grabe kapag naiisip mo yung ganong klaseng pamantayan, lalo na't pondo ng taong bayan yung pinag-uusapan natin mapapaisip ka talaga ang laki ng agwat ng ordinaryong mamamayan sa mga taong mismong gumagawa ng ating mga batas. Ibang-iba yung patakaran sa ibaba kumpara sa taas. At yan mismong konsepto na yan ang sentro ng ating malalimang pagsusuri ngayon. Bale, nakatutok tayo ngayon dito sa isang napakadetalyadong pananaliksik na lumabas kamakailan doon sa viral video ni CJ Hero. Correct. Tatalakayin natin yung mga mabibigat na aligasyon at syempre yung mga nakakalulang numero na inilandat niya labang kay House Speaker Martin Romualdez, lalo na patungkol doon sa internal na budget ng mismong Kongreso. Pero teka, bago natin himayin ng lahat ng iyan, gusto muna nating linawin ng maigi sa iyo na nakikinig ngayon. Wala po tayong kinikilingang politiko rito. Totoo yan. Wala tayo sa kaliwa, wala rin tayo sa kanan. Ang layunin lang talaga ng pagsusuring ito ay hindi para hatulan ang sinuman o sabihin kung sino yung tama o mali. Narito tayo para lang kunin yung mga impormasyon at numero na galing doon sa source material. Ilalatag lang natin siya. Gusto nating maintindihan mo kung paano gumagalaw yung pera at batas, tapos ikaw na bahala bumuo ng sarili mong konklusyon. Tama. Okay, let's unpack this. Bago tayo malunod sa mga bilyon-bilyon na yan, ilatag muna natin yung konteksto. Ano ba talaga yung ibinabato kay Speaker Romualdez at paano siya sumasagot dito? Bale, nagsimula kasi yung ingay doon sa mga aligasyon na siya raw yung mastermind doon sa isang dambuhalang corruption scheme patungkol sa mga flood control projects. Yung sa mga baha. Tapos ano yung depensa niya? Ang naging unang depensa niya ay manahimik. Nanahimik daw siya bilang paggalang sa mga legal na process, tapos tinawag niya itong isang political demolition job. Kumbaga ginigiba lang daw siya. Oo. Iginigiit din niya na ang Kongreso bilang institusyon ay tagagawa lang ng batas. Hindi daw sila yung nagpapatupad ng flood control, hindi sila nagko-conduct ng bidding, at lalong hindi sila nag-i-inspection ng semento ng mga kontraktor. Sa unang tingin, may punto naman sana yung depensang yon. Pero dito pumasok yung matinding kritisismo ng video. Bakit? Ano bang sinabi dun sa source? Pinuna ni Hero yung sinasabing pananahimik ng speaker. Kasi 'di ba, sabi niya nananahimik siya, pero tila gumagamit naman daw siya ng sandamakmak na tagapagsalita. Yung mga proxies? Oo, kumuha pa nga ang Kongreso ng kauna-unahang House spokesperson, si Rep. Princess Abante, tapos nariyan din si Rep. Ace Barbers na laging humaharap sa media para sa kanya. Tapos may mga influencers pa raw online na parang may isang script. Eksakto. At dyan na nagiba ng direksyon, yung argumento ng source natin, lumalabas na yung issue sa flood control, parang pabalat lang pala. Ang totoong issue daw ay yung internal na budget ng House of Representatives. Dito tayo pinapakilala sa isang napakapangyarihang komite na hindi naman madalas ibalita, yung Accounts Committee. Yan yung tinawag sa pananaliksik na Holy Grail ng mga korapto, di ba? Oo, the Holy Grail. And alam mo ba kung bakit napaka-controversial niyan? Kasi, yung mismong pinuno ng komiteng iyan, yung nagdedesisyon kung paano gagastusin ang bilyon-bilyong internal budget ng Kongreso, ay walang iba kundi ang sariling asawa ni Speaker Romualdez, si Rep. Yeda Marie Romualdez. Isipin mo na lang to sa isang ordinaryong kumpanya para mas madali mong ma-imagine. Halimbawa, ikaw yung CEO ng korporasyon. Tapos, ang asawa mo ang ginawa mong head ng accounting department. Siya yung mag-aaproba ng sarili mong budget. Oo,
Siya nagpapasya kung magkano ibibigay sa opisina mo. Tapos, siya rin mag-audit ng mga gastusin mo. Natural lang na magtataas ng kilay yung mga tao sa ganyang setup, di ba? Kahit gaano pa kayo kalinis, yung mismong istruktura kasi nag-iimbita talaga ng pagdududa. Lalo na't ang Accounts Committee ang may hawak sa lahat ng internal affairs ng institusyon. Ano-ano ba yung hawak nila? Sila yung nagbabantay sa pagbili ng mga sasakyan, mga computer, pagpaparepair ng mga building sa batasan. Sila rin namimigay ng bonus sa mga empleyado at pumipili ng mga suppliers. Hawak nila yung pitaka ng sarili nilang bahay? Dito na papasok yung malaking tanong na sigurado akong iniisip mo na rin habang nakikinig ka ngayon. Paano nakakalusot ang bilyon-bilyong peso nang hindi nasisita ng COA? Yung Commission on Audit. Oh, di ba may mahigpit na auditing tayo sa gobyerno? Paano nagiging totoo yung sinabi ko kanina na laway at perma lang ang kailangan para maklear yung bilyon-bilyon? Yan yung tinatawag sa source material na isang legal na mechanism. Ang pangalan nito ay Concurrent Resolution No. 10. Kailan ba yan? Pinasa yan noong 2011. Ayon daw sa saligang batas, ang Kongreso at Senado ay may tinatawag na fiscal autonomy. Kumbaga, malaya sila kung paano hawakan yung pondo nila. Correct. Dahil dyan, pinapayagan silang mag-liquidate ng kanilang MOOE o yung Maintenance and Other Operating Expenses gamit lamang ang isang certification. Wait, let's unpack that. Ang MOOE, ito yung pondo para sa araw-araw na operasyon ng opisina, di ba? Kuryente, gasolina, travel, supplies. Tama. Tapos kapag sinabing liquidation by certification, ang ibig sabihin ba nito, pwede akong gumastos ng 5 milyong piso para sa travel ko, tapos susulat lang ako sa papel na, oy, pinapatunayan ko na ginastos ko to ng tama. Pipirmahan mo. Pipirmahan ko. At tatanggapin na yon ng COA nang walang hinihinging kahit anong resibo ng eroplano o hotel? Seryoso ba to? Seryoso. Walang billing statements, walang resibo sa restaurant, walang listahan ng mga tao, sapat na yung formal na dokumento kung saan nanunumpa ka na nagamit yung pera sa opisyal na trabaho. Grabe. Ano namang palusot nila kung bakit ganyang kaluwag? Ang katwiran daw kasi ng mga mambabatas, highly peculiar o sobrang kakaiba daw ng trabaho nila. Kunwari, pumupunta sila sa mga liblib na lugar para mag-public consultation o kaya gumagawa ng confidential na intelligence gathering. Kaya imposibleng makahingi ng opisyal na resibo sa bundok, ganun. Oo. Tapos para daw maprotektahan yung kalayaan nila bilang hiwalay na sangay ng gobyerno at hindi sila gipitin ng presidente, pumayag yung mga auditor sa ganitong sistema. Ang labo Kung ordinaryong guro ka nga sa public school at binigyan ka ng pondo para sa chalk at Manila paper, bibilangin pa ng auditor yung chalk na bilinin mo Kailangan pa nakapangalan sa eskwelahan yung resibo. Di ba? Pero pagdating sa mga gumagawa ng batas, daan-daang milyon, salita lang sapat na. May halimbawa ba sa history natin kung paano naabuso itong certification na to? Napakalinaw na halimbawa dun sa video ni Hiro. Binalikan niya yung iskandalo noong 2012 sa Senado, yung kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Anong nangyari doon? Ginamit ni Enrile yung naisave na pondo or savings mula sa MOOE para mamigay ng pamasko sa mga senador. Ang naging issue, ginamit niya ito para paboran yung mga kaalyado niya. Magkano yung pinamigay niya? Namigay siya ng 1.6 milyong pesos bawat isa doon sa 18 senador na bumoto kasama niya. 1,600,000 pamasko lang yun. Pamasko lang, samantala yung 4 na senador na madalas pumuna sa kanya, binigyan lang niya ng tig 250,000 pesos. Grabe yung disparity. Sino yung mga binigyan ng maliit? Sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Antonio Trillanes at Miriam Defensor Santiago. Pinapakita lang nito kung ano yung totoong nangyayari kapag pinapayagan mo yung liquidation by certification. Nagiging personal na pork barrel yung pera. Kasi walang naghahanap ng resibo, madaling gamitin para sa political patronage o pambili ng katapatan ng iba. Here's where it gets really interesting. Paano ka magkakaroon ng ganyan kalaking savings? O nga, saan galing yung idadagdag nila sa MOO nila? Di ba may yearly budget sila? Hindi naman pwede gumawa ng pera mula sa hangin. Diyan pumapasok yung mahika ng tinatawag na savings at kung paano minamanipula yung budget.
Ayon daw sa Constitution, ang mga pinuno ng tatlong sangay ng gobyerno ay may power na mag-realign ng savings. Ibig sabihin, ililipat yung pera mula sa isang kategorya papunta sa iba. Eksakto. At halos palaging inililipat ang mga natirang pondong ito papunta sa MOOE kasi doon napakadaling i-liquidate gamit lang yung certification. Sandali. Kapag sinabi mong savings, ang naiisip ko dyan, kunwari binigyan ka ng 100 na pamasahe. Tapos naglakad ka na lang kaya may nasave kang 100 na pwede mong ibili ng merienda. Ganon din ba sa kanila? Sa technical na aspeto, oo. Kadalasan daw sa gobyerno galing yan sa personal services. Halimbawa, nag-budget sila para sa 500 bagong empleyado. Pero 300 lang yung na-hire nila. Oo. Kaya may natirang pondo para dun sa 200 hindi napunang posisyon. O kaya sa capital outlay, magpapatayo sana ng building, hindi itinuloy. Yung perang hindi nagalaw, magiging savings. Tapos, pwede nang ilipat ng speaker kung saan niya gusto. Parang ganito yan eh. Humingi ka sa magulang mo ng 20,000 para sa tuition. Tapos noong enrollment, nag-drop ka sa subject na yon. Imbes na ibalik mo yung pera sa nanay mo, ideklara mong savings at ginamit mong pambili ng cellphone. At ang masaklap, legal yun kasi ikaw yung gumawa ng batas sa bahay nyo. Di ba? Ang pinapakita kasi ng mga numero ni Hiro, mukhang sinasadyang palubuhin yung budget. Sinasadya nilang humingi ng pondo para sa mga bagay na wala naman talaga silang balak gawin, para lang may maideklara silang bilyon-bilyong savings sa kalagitnaan ng taon. Totoo yan. At makikita mo yung malinaw na ebidensya niyan kapag tiningnan mo yung proseso ng pagpasa ng budget. May 2 stage yan. Una yung NEP o National Expenditure Program. Yung galing sa presidente? Oo, yung wishlist ng bansa na isinusumite sa Kongreso. Para daw sa taong 2025, sa ilalim ng NEP, humingi lang ang ehekutibo ng nasa 16.3 billion pesos para sa Kongreso. 16.3 billion, malaki pero okay. Budget nila yan eh. Pero ano nangyari pagdating sa Kongreso? Kasi sila ang may power of the purse, di ba? Oo, nang isulat at ipasa na ng Kongreso yung General Appropriations Act o GAA, yung orihinal na 16.3 billion pesos, biglang naging 33.67 billion pesos. Wait, mula 16.3 billion, tumalon ng 33.6 billion. Dinoble nila. Dinoble talaga nila. Halos 17 billion yung idinagdag nila. Paano ginawa yun? Kumuha ba sila ng pondo mula sa ibang ahensya, Martin Luther Fund? By the way, nakakatawa yung play on words doon. Martin para kay Speaker Romualdez, tapos Luther parang tulog Luther sa English na ibig sabihin mandurambong. Kumbaga, paglimas ng pondo. Himayin natin itong mga gastusin na nasa ilalim ng Accounts Committee ng asawa niya. Unahin natin yung terminal leave. Bali yung terminal leave, yan yung pera para sa mga empleyadong nag-resign o nagre-retiro. Katumbas yan ng mga hindi nagamit na leave credits nila. Ayon sa datos, laging may hindi may paliwanag na pagluburito kapag papalapit ang eleksyon. Magkano daw sa 2026? Nilaanan ng Kongreso ng 1.4 bilyong piso para lang sa terminal leave. Wait, let's do the math here. 1.4 billion. Kung ang isang nagretirong empleyado ay makakakuha ng sabihin na nating 200,000, ibig sabihin, kailangan mong magparetiro ng halos 3,000 tao ng sabay-sabay para maubos yan. Ganun karami yung inaasahang nilang matatanggal? Parang napaka-imposible ng numerong yan ah. Iyan nga yung puntong hindi maipaliwanag. Tapos hindi lang yan. Tingnan naman natin yung utilities o yung pondo para sa kuryente at tubig. Umabot sa 1.35 billion pesos ang budget nila rito sa 2025. Nakakabalo yan. 1.35 billion. Taon-taon ipinagmamalaki ng Kongreso na sila raw yung isa sa pinaka-green na institusyon. Nagkabit na raw sila ng sandamakmak na solar panels para makatipid. Oo nga, may mga press release pa sila tungkol dyan. Kung naka-solar ka na, paano dodoble ng ganong kalaki yung kuryente mo? May nagmimina ba ng Bitcoin sa loob ng batasan? Nakakapagtaka talaga. At heto pa ang isa sa pinakamalaking tipak, yung professional services and consultancy. Sa 2025, umabot ito sa 5.9 bilyong peso. Grabe, 5.9 billion. Para lang mapicture mo yan, kung gagastos ka ng 1 milyon araw-araw ng walang patid,
aabutin ka ng mahigit 16 na taon bago maubos yan. At para lang yan sa mga consultants. Oo, mga eksperto daw na kinakausap nila. Sino-sino yung mga to? Anong klaseng advice ba yung binibigay nila para bayaran sila ng ganyang kalaki ng walang resibo? Hindi natin alam. Tapos, idagdag mo pa yung budget para sa janitorial and security services. Mula 214 million piso noong 2022, biglang naging 425 million piso sa 2025. Dumoble. Dumami ba yung papasada nilang walis? Hindi magpapahuli yung travel expenses. Nadagdagan daw ng 950 million piso sa loob lang ng 3 taon. At teka, nasaan doon yung pinakamatindi? Yung confidential funds? Yung confidential and extraordinary expenses. Ayon sa dokumento, ang legal na budget para dito ay 1.7 billion piso lang. Pero base sa report ng mismong COA na binanggit sa video ni Hero, Anong nangyari? ang actual na nagastos nila ay umabot sa mahigit 5.4 bilyong piso. Paano nangyari yun? Ang limitasyon mo, 1.7 billion, tapos gagastos ka ng 5.4 billion. Ito ba yung sinasabi mong realigned savings? Oo. Kung titingnan mo yung buong larawan, makikita mong hindi ito tsamba o aksidente lang. Isang napakalinaw na pattern ito. So, parang kapag pinagsama-sama mo lahat to, yung pagtaas sa terminal leave, utilities, tapos consultancy na hindi kailangan ng resibo, Tapos, idagdag mo pa yung control ng accounts committee, tapos yung pagdodoble nila ng budget nila mula sa panukala ng ehekutibo. Walang magtatanong, di ba? Ipinapakita ng data na posibleng sinasadya yung manipulasyon para lumaki yung pundong pwede nilang i-liquidate gamit lang ang pirma. Yan mismo yung punto nung source natin. Nakakahinga ka pa ba? Alam kong sobrang dami nating ibinatong numero at rules ngayon. Kaya ang malaking tanong, ano yung implikasyon nito? Bakit mo ba dapat pakialaman yung internal budget ng mga kongresista? Baka kasi isipin mo, opisina nila yan, pondo nila yan. Pera ko ba yan? Oo, pera mo yan eh. Bawat sentimo dyan galing sa buwis na ibinabawas sa sweldo mo. Ayon nga sa pagsusuri ni Hero, kapag dinistort ng Kongreso yung budget para palubuhin yung pondo nila, sinisira nito yung national fiscal planning natin. Pinapalaki ba yung utang natin? Pinapalaki yung deficit kasi naglalaan tayo ng bilyon-bilyon para sa mga gastusing walang resibo imbes na dun sa mga totoong kailangan. Kaya ito yung direktang epekto sa'yo bilang tagapakinig. May tinatawag kasi tayong fiscal space. Hindi unlimited ang pera ng gobyerno. Kapag may dinagdag ka sa isa, may babawasan ka sa iba. Totoo yan. Yung 17 billion pesong idinagdag ng Kongreso sa sarili nila, yan yung perang nawala sana sa mga serbisyong para sa'yo sana. Pwede sanang ipatayo ng libo-libong classroom para hindi siksikan yung mga bata. O kaya ipambili ng gamot sa mga public hospitals. O idagdag sa DSWD para sa mga mahirap. Bawat bilyong nililipat nila sa sarili nilang pitaka para sa consultancy na walang resibo, hospital at paaralan sana yan. Yan ang sentro ng buong isyong ito eh. Hindi lang ito tungkol sa demolition job, tungkol ito doon sa oportunidad ng bawat Pilipino na ninanakaw ng isang sistema. Isang sistema na nagbibigay laya sa mga mambabatas na aprubahan yung sarili nilang resibo. Grabe, no? Mabilis lang nating balikan ano yung mga pag-usapan natin ngayon. Nagsimula tayo doon sa depensa ni Speaker Romualdez, tapos lumipat tayo sa Holy Grail na hawak ng asawa niya. Tapos hinimay natin yung liquidation by certification, kung paano lumusot kahit walang resibo. At yung manipulasyon ng savings na dumoble sa budget nila para punan yung Martin Luther Fund. Kaya muli gusto naming ipaalala sa lahat, ang lahat ng numerong ito at argumento ay galing sa pananaliksik ni CJ Hero. Wala tayong hinahatulan. Inilatag lang natin yung mekanismo ng sistema parang mas maintindihan mo kung paano gumagana yung poder dito sa Pilipinas. Kaya bago tayo magtapos, babalikan ko lang yung una kong sinabi. Alalahanin mo ulit yung 500 pisong nire-reimburse mo sa opisina. Yung binibilang pa yung bawat pahina ng photocopy mo para lang mabalik yung pera mo. Kaya iniiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan mo. Kung ang liquidation by certification at paglilipat ng savings ay ginagawang legal ng mismong mga batas natin, ano ba talaga ang problema? Yung mga partikular na politiko ba na nagsasamantala dito
o yung mismong sistema natin na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kongresista na gumawa ng sarili nilang rules sa pag-audit? Posible nga ba talagang magkaroon ng transparency kung ikaw mismo ang nag-aaproba ng sarili mong resibo? Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Hanggang sa muli!